Dahil sa dami ng itinatapong kemikal sa karagatan ng isang bansa, nadumihan ang mga dagat. Naging sanhi ito ng isang nakakatakot na bagong virus na nagsimulang kumalat sa buong mundo. Sa mukha ng mga biktima, may lumilitaw na pilat na tila bakas ng dugo at sila ay nawawala sa sarili. Ang mga taong nakagat ng mga biktima ay nagiging katulad din ng mga halimaw na iyon. Mag-ingat po ang lahat. Huwag kang lalapit, huwag kayong lalapit. Tulong, saklolo. Tulungan niyo po ako. Hi Xiangming, wala kang awa. Kahit ang sarili mong anak ay hindi mo pinaligtas? Pabigat lang naman siya, at dahil hindi siya nakikinig, wala siyang silbi sa akin. Mga wala kayong hiyang lahat. Kung hindi dahil sa proteksyon namin ni Fang Yuan, matagal na sana kayong wala. Sino ba ang tangang naniwala? Nagpapakabayani ka pa ngayong katapusan na. Kaya kasalanan mo kung bakit ka namin naisahan. Chitongtong, naging mabait ka lang pala sa akin para lang pagplanuhan ang ganito. At ano naman ngayon? Ang mga hangal na tulad mo ay nababagay lang maging tau-tauhan habang buhay. Kuya Xiangming, huwag na nating aksayahin ang oras sa batang ito. Dalhin na agad siya at si Guyue sa kusina. Dahil kung hindi, masasayang lang ang pakinabang sa kanila. Sayang at naging biktima ang matabang iyon. Dahil kung hindi, sapat na sana ang laki niya para magkaroon tayo ng makakain. Mga hayop kayo, hindi ko kayo patatahimikin. Brother Yu, Brother Yu, Brother Yu, nariyan na. Si He. Zhao Yu, nagtatamad-tamaran ka na naman? Kalahati lang ang matatanggap mong sahod ngayong buwan. Hindi po, sa anong dahilan? Sa anong dahilan? Gusto mo bang madamay sa pagbawas ng sahod niya? Sige, bawasan niyo kung gusto niyo. Bakit buhay pa ako? Nagbalik ba ako sa panahong bago ang katapusan ng mundo? Si Hi Xiangming, siya nga. Wala kang respeto. Akala mo ba kung sino ka dahil lang boss ka? Ayos lang yan, Brother Yu. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera. Tara na. Brother Yu, bilis tumakbo ka. Tumakbo ka na. Fang Yuan, buhay ka pa? Mabuti naman at buhay ka. Bilang magkaibigan, wala nang bilang-bilang sa atin, di ba? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magiging ligtas ka. Brother Yu, nahihibang ka na ba sa pagtulog mo? Ang mga sinasabi mo kasi, hindi ko maintindihan. Nagkakamali ka. Sa pagkakataong ito, gising na ako. Dapat bago dumating ang katapusan ng mundo, makapaghanda na tayo ng mabuti. Brother Yu, ayon sa utos niyo, dinala ko na ang lahat ng security guards, kasama na ang lahat ng mga kapatid natin dito. Mga kasama, ipinatawag ko kayo ngayon dahil gusto ko kayong tanungin ng isang bagay bilang head of security nyo. Nagtitiwala ba kayo sa akin? Brother Yu, anong klaseng tanong po yan? Siyempre, may tiwala po kami sa inyo. Brother Yu, alam po ng lahat dito kung gaano nyo kami pinapahalagahan bilang mga kapatid. Mabuti. Sa pagkakataong ito, dapat tayong manatiling buhay ng magkakasama. May balita sa internet na may sumiklab daw sa lungsod natin na bagong uri ng virus, kaya kailangang dumaan sa iba yung pag-iingat ang mga mamamayan. Lumalabas na ba sa balita? Mukhang kailangan na nating magmadali. Ganito ang gawin natin. Maghiwalay tayo ng grupo. Sasama sa akin si Fang Yuan sa shooting range. Rui Yuan, hawakan mo itong listahan. Pumunta ka sa supermarket sa labas ng resort para bumili ng mga pagkain. Tandaan mo, hanapin mo yung mga mura. Bumili ka ng kahit gaano karami. Sige po, maliwanag. Alipay received. $400,000. Brother Yu, nasisiraan ka na ba ng bait? Ang daan-daang libong dolyar na ito, ang perang inilaan mo para sa pampakasal mo. Huwag kang mag-alala, ang iyong brother Yu ay hindi nasisiraan ng bait. Tayo na at magmadali. Hindi na dapat mag-aksaya ng oras, tara na. Xiao Yu, bakit wala ka sa pwesto mo sa security room? At bakit dinala mo sila rito? Uncle Wu, utos ni Hi Xiangming na ilipat ko lahat ng mga baril sa opisina niya dahil kailangan niyang suriin ang mga ito. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makontrol ng maaga ang lahat ng mga armas. Anong katiting naman ang nakain itong si He? Inutusan kayo para ilipat ang mga armas? Hindi naman ito naayon sa ating mga regulasyon. Hay, ang boss naman ang gumagawa ng mga regulasyon. Kumbaga kung ano ang sabi ng boss ay susunod lang kami. O sige, Maraming salamat, Uncle Wu. Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kong araw-araw kang makakakain ng busog. kakain ng busog? Ikaw talagang bata ka. Ang gulo mo talagang kausap. Sandali pa lamang. Zhao Yu, sinong nagbigay sa inyo ng permiso na kunin ang mga baril dito?
Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na kumuha ng armas dito? Si He. May kinalaman ba kayo rito? Sino ang nagtatanong sa matandang tulad nyo? Boss, tapos na po ba kayong magsaya? Ngayon, oras na para sa akin. Di ba? Bahala ka. Dahan-dahanin mo lang. Huwag mong pabayaan na mawala siya. May silbi pa sa atin ang babaeng iyan. Tang Yue. Ikaw at si He Xiangming, pareho lang kayong mga walang hiyang halimaw. Tingnan nyo lang kung paano ko kayo papagbayarin balang araw. Hoy, maliit na guard. Kinakausap kita. Sino ang pumayag na kumuha ka ng armas sa firing range? Pumayag ba ako? Tang Yue, sinasadya mo ba talagang maghanap ng gulo? Talagang hinahanapan kita ng gulo. Bakit? May problema ba? Anong magagawa mo? Matabang lalaki ka. Brother Tang, sumusunod lang po kami sa ipinag-uutos. Inutusan kami ni Boss He na kunin ang lahat ng armas para ipasuri sa kanya. Tingnan nyo po, Mag-ingat kayo. Kapag nagkaroon ng kahit maliit na gasgas ang mga armas na ito, sisibakin ko kayong lahat sa trabaho. Fang Yuan, itago mong mabuti ang mga armas na ito. Ang kaligtasan ng ating buhay ay nakasalalay na rito sa mga ito. Brother Yu, ano ba ang gagawin natin sa mga armas na ito? Balak mo bang patalsikin si He Xiangming para ikaw na ang maging bagong boss? Huwag kang ang palabiro. Marami pa tayong kailangang gawin pagkatapos nito. Ano po ba ang mga kailangang gawin? Ngayong may mga armas na tayo, ang susunod na hakbang ay kumuha ng pagkain. Zhao Yu, ano ang ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Pichuanan, mayroon akong magandang deal na ibibigay sa iyo. Isa ka lang security guard? Anong klaseng deal naman ang magagawa mo? Lahat ng gamit sa likuran mo, kukunin ko na lahat iyan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga gamit dito sa warehouse na ito? Pumasok na ang bayad. 400,000 dolyar. Ang mga gamit na iyan sa likuran mo, hindi lalampas sa 300,000 dolyar, wala namang problema kung bibilhin ko iyan ng 400,000, di ba? Walang problema? Walang problema po. Ang lahat ng mga gamit sa loob ng bodega, sa iyo na lahat. Sige, maayos iyan. Ang boss mo na si Tang Yue, may kailangang gawin ka agad, kaya pumunta ka na doon. Sige, pupunta na ako ngayon din. Brother Yu, tingin mo ba okay lang na basta-basta na lang tayo gumagasta ng ganito? Maniwala ka sa akin. Ang pera na ito, malapit nang maging pinakawalang silbing bagay sa buong mundo. Zhao Yu, Guyue, ano ang ginagawa ninyo? Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na ilak ang bodega? Tara, alis na tayo. Zhao Yu, Zhao Yu. Zhao Yu, Pagbabayarin kita, masamang babae ka. kinakausap kita. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na ilak ang bodega? may pumasok na daga sa bodega, takot kaming baka makatakas ito, kaya nilock muna namin ang bodega, kukuha lang kami ng pambitag. May daga sa bodega? Eh, di huliin nyo na agad. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal. Pati daga ay magiging pagkaing pinag-aagawan na rin. Hindi naman mababa ang sahod nyo sa resort? Kakain pa ba kayo ng ganoon? Dati po hindi mababa, pero ang tatay nyo, kakabawas lang ng kalahati sa sahod naming dalawa. Tingin ko, malapit na nga kaming kumain ng daga. Bakit niya babawasan ang sahod nyo? Sino namang nakakaalam, gumawa lang siya ng kung ano-anong rason para magbawas. Hindi pwede ito. Kakausapin ko siya para itama ito. Brother Yu, hindi ko akalaing mabait pala itong si Binibini, buti na lang at hindi siya katulad ni He Xiangming. Hindi niya namana ang maitim na budhi ng matandang iyon. Oo nga, hindi masamang tao si Guyue. Masyado lang siyang maawain sa lahat. Darating ang araw na malalamangan din siya. Hi, Brother Yu. Anong masasabi mo? Pinaglalaban na tayo ni Binibini, hindi ba dapat natin siyang suportahan doon? Hindi, wala tayong oras para gawin ang mga ganyang bagay ngayon. Hoy, Brother Yu. Brother Yu. Nabili na namin ang lahat ng pagkain sa halagang 400,000 dolyar. Mahusay ang ginawa nyo. Mga bro, bilisin nyo na, ipatong na natin ang lahat ng ito sa loob ng bodega. Ngayong mayroon na tayong pagkain at armas. Sa susunod, dapat nating iharang at isara ang harap at likurang pinto para masiguradong walang sino man ang makakapasok. Zhao Yu, saan ka ba nagpunta? Bakit wala ka sa security room? Chi Tongtong, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal na ba akong pumunta rito?
Hindi pa nga kita hinahamak kahit gwardiya ka lang, tapos ikaw pa ang may ganang magalit sa akin. Ang mga taong katulad mong hangal, bagay lang na maging bantay habang buhay. Chi Tongtong, dahil sa walang hiya mong ginawa, si Fang Yuan ay nasugatan ng halimaw at nag-iba. Eksakto ito, hindi na kita kailangang hanapin. Dahil kusa ka nang lumapit sa akin, ang utang mo sa akin, pagbabayarin kita balang araw. Ano pa bang pwedeng mangyari? Tungkol ito sa dote. Nakapag-usap na kami ni Mama. At sabi niya basta't makapagbigay ka ng 800,000 dolyar, maaari mo na akong pakasalan. 800,000 dolyar? Napakabait naman pala ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Ako lang ang kaisa-isang anak ng mga magulang ko, at kung hindi lang dahil sa gwardya ka ng isang marangyang resort at malaki ang sahod mo, hindi nila ako papayagang magpakasal sa isang bantay lamang. Sige, maghintay ka sa lobby, pag-usapan natin ito ng harapan. Ayaw kong magsayang ng oras sa lobby. Maglilibot muna ako sa paligid, puntahan mo agad ako kapag tapos ka na. Hello, Brother Tang. Nandito na ako sa resort. Nasa shooting range ka ba? Pupunta na ako riyan ngayon din. Ay, grabe ka naman. Siyempre, suot ko yon. Maghintay ka lang sa akin. Anong ginagawa ninyo? Ang ganda na sana ng resort na ito, pero dahil sa ginagawa ninyo, nawala ang ganda nito. Tama naman. Kilala mo ba kung sino si Maymay? Espesyal siyang bisita rito. Kayong lahat, kapag sinira niyo ang mood ni Maymay, kahit ibenta niyo pa ang mga sarili niyo, hindi niyo mababayaran iyon. Boss He, ako ang nagpanukala ng planong ito. Kapag naghatian na ng kita mamaya, huwag niyo pong kalimutang bigyan ako ng mas malaking parte. Ilang araw na po akong gutom. Depende iyan sa magiging performance mo mamayang gabi. Walang problema. Ngayong gabi, basta gusto ni Boss He, papayag ako sa lahat ng sasabihin mo. Isama mo rin ang boyfriend mo, kailangan ko pa ng kukuha ng video. Dakilang modelong Lin, trabaho ito ng aming mga masisipag na manggagawa. Sa mga taong gaya mong akala mo'y napakalinis, mabuti pang isama mo na ang iyong munting boyfriend at umalis na kayo sa harap ko. Maliit ka lang na guwardiya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin? Alam mo ba, kung anong relasyon meron ako sa boss nyo? Mag-ingat ka baka ipasibak kita sa kanya. Tama. Talagang hindi niya alam kung sino ang kinalalaban niya. Napakasunurin mo naman. Sinasalo mo lahat ng sinasabi niya. Kaya pala inagaw na sa iyo ang sarili mong babae, hindi ka pa rin lumalaban. Amoy lupang guwardiya ka, ang lakas mong siraan ako. Sasama ka sa akin ngayon din para harapin ang boss mo. Pwedeng tumahimik ka, o kaya naman ay lumayas ka na. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang padalos-dalos. Kumalma ka, Maymay. Huwag na nating patulan ang mga katulad nila. Bitawan mo ako. Fang Yuan, tawagan mo si Mao Shun. Tingnan mo kung ano na ang nangyayari sa likod. Brother Yu, hindi makontak ang telepono. Hindi lang si Mao Shun. Pati ang 911 ay hindi rin matawagan. Nagsimula na. Fang Yuan, bantayan mo ito rito. Pupunta ako sa likod para tignan. Sige. Brother Yu, masamang balita, ang ating mga kasamahan, kinuha na ni He Xiangming. Ano? Ano? Ang itinago nating mga gamit ay nadiskubre na. Sina He Xiangming at Tang Yuwei, dinala nila ang mga tauhan sa bulwagan at hinahanap ka na nila kung saan-saan. Ang He Xiangming na ito, wala nang ibang ginawa, kundi manggulo at manira ng plano. Fang Yuan, ikaw ang bahala rito? Magsama ka ng ilang tao para patatagin ang pinto sa likod? Dapat bago mangyari ang lahat, sarado na dapat ang pinto. Naintindihan ko po, Brother Yu. Paano naman po kayo? Pupunta ako para harapin si He Xiangming. Zhao Yu, balak mo bang mag-aklas? Naglakas loob ka pang lokohin si Tang Yuwei at sinabing ako ang nag-utos sa iyo na kunin ang mga gamit? Ikaw na hamak na gwardiya ka. Napakatapang mo. Para magpanggap na ikaw si Boss He. Sa tingin ko, dapat ka nang mag-impake at lumayas na rito. Zhao Yu, kapapayag lang ni Mama sa ating dalawa. Kung mawalan ka ng trabaho, huwag mo na akong babalikan pa. Mukhang hindi ko na kailangang gamitin ang impluensya ko. Ikaw na bantay pinto, lalayas ka na rin sa wakas. Naku, Maymay, huwag ka nang magalit sa ganyang uri ng tao. Mga kagalang-galang at may mataas na katayuan tayo. Zhao Yu, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Bakit mo kinuha ang mga gamit sa pagsasanay? At iyong tungkol sa mga daga sa bodega, niloko mo lang din ba ako roon? Yuwei, pati ang bodega ay pinakialaman niya. Hindi lang iyon. May mga kasama pa siyang lumapit at kung ano-anong idinidikit sa pinto. Zhao Yu, sibak ka na sa trabaho. Ibigay mo agad ang kinuha mong mga gamit. Gusto mo ang mga gamit na ito? Ibibigay ko sa iyo.
Jiaoyu, anong ginagawa mo? Jiaoyu, kapag may ginawa kang masama sa akin, makukulong ka rin at parurusahan. Sayang, at hindi na maibabalik ang dating panahon. Zhao Yu, kumalam ka muna. Ano man ang kinagagalit mo, maaari mong sabihin sa amin. Hindi ka ba natatakot? Takot po ako. Pero naniniwala ako na hindi mo kayang manakit. Bakit? Dahil isa kang mabuting tao. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako mabuting tao, o kahit man lang hindi na ngayon. Brother Yu, hindi agad napatibay ang pinto sa likod. Pinasok na tayo ng mga halimaw. Bilisan nyo at iligtas ang ating mga kasamahan. Ayos ka lang ba? Bilis, bumangon ka na. Tara, dito tayo dumaan. Tumabi kayo. Ano ba talagang nangyayari? Bakit tayo hinahabol ng mga taong iyon? Ako, hindi ko rin po alam. Bakit wala kang alam kahit isa? Ano pa ang silbi mo sa akin? May, ako, Pang Yuan, ligtas ba ang mga kasamahan nating guard? Salamat kay Brother Yu dahil kumuha siya ng armas ng maaga. Ligtas po ang lahat ng mga kapatid natin. Jiaoyu, kaya pala nakakuha ka agad ng proteksyon. Alam mo na ba noon pa na aatake sa atin ang mga halimaw na iyon? Pinatibay mo pa ang pinto noong nakaraan. Alam mo na ang lahat ng ito, di ba? Tama ka. Ang tungkol sa pagkalat ng virus, nasa balita na ang lahat ng iyon. Hindi ba kayo nanonood ng balita? dahil alam mo naman pala ang balita, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala ang ganoon karaming tao sa labas. Sinabi ko na, maniniwala ba kayo? Kung ganoon, bakit ko kailangang mag-aksaya ng oras? Huwag kang masyadong mayabang, bata. Ibigay niyo sa amin ang mga armas niyo ngayon din. Tang Yue, nakalimutan mo na ba na ilang minuto lang ang nakalipas, itinututok ko pa sa iyo ang gamit kong ito? Zhao Yu, ibig sabihin, sa simula pa lang, alam mo na ang tungkol sa virus. Pero hindi mo man lang sinabi sa amin? Katapusan na ng mundo ngayon. Kung gusto nyo pang mabuhay, dapat tayong dumepende sa hawak nating kagamitan. Kung handa kayo, pwede kayong sumama sa grupo ko. Yue, huwag kang makikinig sa kanya. Mukha lang siyang mabuti sa labas. Pero ang totoo ay may iba siyang binabalak. Hindi ko alam kung sino ba talaga rito ang may masamang balak. Yue, huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga halimaw sa labas ng pinto. Maraming pagkain sa loob ng bodega natin. Tiyak na may darating na tulong sa atin. Pasensya na, pero wala kayong karapatan na pakinabangan ang mga gamit sa bodegang ito. Jiaoyu, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang lahat ng kagamitan sa bodegang ito ay pagmamay-ari ko na. Jiaoyu, ako ang boss dito sa resort, kaya akin ang lahat ng nandito. Pero ilang minuto lang ang nakalipas, ay binili ko na kay Pichuanan ang lahat ng laman ng bodega sa halagang $400,000. Ikaw na baliw ka. Walang hiya. Brother Tang, sinubukan ko lang naman po kayong pagtubuin ng $100,000. Sinungaling. Kung hindi dahil kay Jiaoyu, ay hindi mo babanggitin ang tungkol sa $100,000 na yan. Ano man ang maging buhay namin sa bodegang ito, gaano man kami kasarap kumain, wala na kayong pakialam doon. At para sa mga walang kinalaman, lumayo-layo kayo sa bodega. Dahil kung hindi, huwag niyo akong sisisihin kung parusahan ko kayo ng aking baril. Jiaoyu, parang awa mo na. Kapag hindi mo kami binigyan ng pagkain, mawawala kaming lahat dahil sa gutom. Anong pakialam ko? Hindi pa huli ang lahat para magbago ang isip mo. Jiaoyu. Fiancé mo kaya ako? Punong-puno ng mga halimaw sa labas. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Sige nga, sabihin mo sa akin, bakit kailangan kitang tulungan? Ibig bang sabihin nito, babalak kang iwan ako dito? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa rin na maging fiancé ko? Jiaoyu, anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng pinaggagawa mo sa likod ko? Akala mo ba ay wala akong alam? Jiaoyu, huwag kang basta-basta manira ng tao. Sinasabi ko sa iyo, wala kaming kahit na anong ugnayan ni Chi Tongtong, wala kaming ginagawang masama. Wala pa nga akong sinasabi, inamin mo na agad. Jiaoyu, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi iyan ang iniisip mo. Tama na, ayaw ko nang marinig ang mga paliwanag mo. Gunaw na ang mundo. At para mabuhay ka, sarili mo na lang ang maasahan mo.
Wala akong inihandang kahit na ano para sa inyong mga supply. Bahala ka na sa buhay mo. Paano naman ako? Inaakala mo ba na mas maayos ka? Kaysa kay Kitong Tong? Zhao Yu, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ikaw, at pati na rin ikaw, walang kahit sino sa inyo ang may karapatang gumamit ng supply. Zhao Yu, sinasadya mo ito, hindi ba? Wala ka naman talagang balak na mamigay ng mga supply sa iba. Hala, wag mo naman sabihin yan. Ang lahat ng mga kasamahan kong security guards at pati na si Gu Yue ay pwedeng gumamit ng mga supply ko. Gu Yue. Bakit siya lang ang dapat gumamit ng mga kagamitan? Kayo, baka naman may ugnayan kayong dalawa. Miss Lin, wala kaming namamagitan ni Zhao Yu. Zhao Yu, maraming mga halimaw sa labas ngayon. Natatakot ang lahat para sa kanilang sariling buhay. Bakit mo ipinagdadamot ang mga gamit? At ayaw mong mamahagi sa iba? Miss Gu, nakalimutan mo na ba? Naalala mo pa ba kung paano ka nawala sa dati mong buhay? Zhao Yu, ano ba ang mga sinasabi mo? Hayaan mo na lang. Basta nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kung talagang gusto mong sumama sa kanila, ikaw ang bahala. Hi. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Huwag mo akong tanungin. Umalis muna tayo rito, humanap tayo ng ligtas na lugar. Brother Yu, tungkol sa sitwasyon sa resort, ipinacheck ko na iyon sa ating mga kasama. May iba pa bang nakaligtas? Wala. Ang buong target range ay tuluyan ng nasakop. Tsaka, wala pa rin kaming balita tungkol kay Uncle Wu. Sana ay ligtas si Uncle Wu. Kasalanan nito lahat ng walang hiyang, He Xiangming na iyon. Tama ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila hahayaang makawala pa. Lahat ng mga taong nanakit sa atin ay kailangang magbayad. Tinapay. Ibigay niyo lahat sa akin. Sino yan? Zhao Yu, ako ito. Buksan mo ang pinto. Sige na. Chitong Tong. Anong ginagawa mo rito? Zhao Yu. Nagsusumamo ako sa'yo. Pa-join mo ako sa grupo mo. Sige na. Handa akong gawin ang lahat. Basta handa kang bigyan ako ng ilang supply. Chitong Tong, sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking ito? Siya ang male best friend ko. Magpapakasal ka na, pero sa male best friend mo, ganyan pa rin kalambing makipag-usap? Mas matagal ko na siyang kilala kaysa sa iyo. Anong masama kung mag-usap kami ng malambing? Talaga bang gusto mo ng supply? Siyempre. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunti. Sige, pero may isang kondisyon ako. Sige. Walang problema. Ako, gagawin ko ang kahit ano. Fang Yuan, Opo, boss. ilabas mo muna ang mga tauhan. Mayroon akong kailangang ipakipag-usap sa kanya ng sarilinan. Halika rito. Titingnan natin ang kakayahan mo. Brother Yu, ayos ba ang galing ko? Karaniwan lang, kulang pa sa husay. Pwede niyo na ba akong pasaliin sa inyo? Sumali sa amin? May pinangako ba ako? Ha? Zhao Yu, paano mo nagagawang maging ganyan? Narito ang bayad mo. Sa susunod, kung gusto mong mag-alok ng serbisyo para kumita ng pagkain, pumunta ka lang sa akin. Nandoon? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo sa akin? Anong problema mo? Sa akin iyan. Pinaghirapan ko iyan. Brother Yu, mukhang gutom na ang mga tao sa labas. Magaling. Pwede nang magsimula ang laro.
Mukhang buhay pa pala kayong lahat. Zhao Yu, nagmamakaawa ako sa iyo. Pahingi naman po ng kahit kaunting pagkain. Kung gusto mo, handa akong gawin ang kahit ano. At mas mapapatunayan kong higit pa ako kay Kitong Tong. Wag na. Narito ako ngayon para ilibre ng kain ang lahat. Zhao Yu, talaga bang pinunta mo kami dito para kumain? Siyempre naman. At sinisiguro ko sa inyo na mabubusog kayo. Brother Yu, Tata Yu, nagmamakaawa ako. Pakibigay na sa amin ng pagkain. Mabait na anak, mali ang iniisip mo sa tatay mo. Ang ibig kong sabihin, bibigyan ko kayo ng mga gamit, pero sa isang kondisyon, kailangan yung sumali sa laro ko. Anong laro iyan? Siyempre, isang masayang laro. Ang sinumang manalo sa laro ay makakakuha ng mga kagamitan. Sinisiguro ko na ang larong ito ay patas, walang pandaraya. Sasali ako. Basta bigyan mo ako ng mga gamit, kahit anong laro ay sasalihan ko. Sige, edi galingan mo sa paglalaro. Sino pa ang gustong sumali? Ako. Sali ako. Ako. Sasali rin ako. Sali rin ako. Hindi ka pwedeng sumali? Bakit naman? Bakit hindi ako pwedeng sumali? Sabi ko na sa iyo, kung kailangan mo ng gamit, pumunta ka lang sa akin. Hindi mo kailangang sumali sa laro. Sa mga gustong sumali, sumunod kayo sa akin. Yueyu, bigyan mo naman si tatay ng tinapay. Ano? Zhao Yu, anong gagawin mo? Maglalaro lang. Ito ang laro. Sa loob ng ibinigay na oras, ang bawat isa ay kailangang ubusin ang pagkaing nasa harap nyo para makapasa kayo, at ang mga mabibigo ay tatanggap ng malupit na parusa. Brother Yu, wawala po bang mga kubyertos? Para saan pa ang mga kubyertos? Gamitin nyo ang mga kamay nyo. Humanda kayo? Simulan na. Masarap ba ang lasa? Napakabuti ko talaga. Binubusog ko kayo at may kasama pang mga gamit. Hindi ba kayo magpapasalamat? Brother Yu, Salamat po, Brother Yu. Salamat, Brother Yu. Salamat po, Brother Yu. Napakaganda ng palabas na ito. Hindi ko akalain na kayo ay kayang kumain ng ganyan. Brother Yu, ipakakain mo sa kanila ang bitukang ito. Sobrang luwag naman nun para sa kanila. Maya-maya ay lolokohin natin silang sabihing laman ito ng tao. Tignan natin kung ano ang magiging reaksyon nila. Iluwa mo, mabuti naman, at hindi mo pa naubos lahat. Zhao Yu, hayop ka. Zhao Yu, bakit mo ginagawa ito sa amin? Kayo, ang mga tulad nyo, aayaw pa ba kayong kumain ng laman ng tao? Kumain na kayo, malapit na ang itinakdang oras. Kakain ako. Tapos na ang oras. Brother Yu, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Ako, malapit ko na itong maubos. Ang batas ay batas. Ah! Chang Yi! Chang Yi! Maymay, Chang Yi! Chang Yi! Chang Yi! Chang Yi! Chang Yi! Binabati ko kayong lahat, nalagpasan niyo ang laro. Narito na ang inyong gantimpala. Tapos na ang laro. Maaari na kayong umuwi. Zhao Yu, isa kang demonyo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Huwag kang hangal.
Sa mundong ito, mas nakakatakot ang puso ng tao kaysa sa kahit anong nilalang. Bakit hindi pa sila bumabalik? Anong nangyayari? Anong laro ang sinasabi nila? Jiaoyu, ang walang hiyang iyon. Pinakain niya sa amin ang laman ng kapwa namin. At pagbabayarin kami kapag hindi namin inubos. Ano? Si Chang Yi ay wala na dahil sa kaniya. Paano nangyari ito? Si Jiaoyu, bakit siya naging ganoon kalupit? Ang kapal din ng mukha mong magsalita. Bakit ganoon? Wala kang ginawa, pero nakakuha ka ng mga supplies. Isa kang espiya na pinadala ni Jiaoyu. Totoong hindi ako iyon. Hindi ko rin alam kung bakit ginagawa ni Jiaoyu sa akin ito. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Dahil sa iyo kaya nawala si Chang Yi. Umalis ka rito. Layas. Wala talaga akong kinalaman. Huminahon po kayong lahat. Naniniwala ako kay Yueyo na hindi siya kumanib kay Zhaoyu. Pero Yueyo, sa ngayon ay kailangan mong patunayan na hindi mo talaga kasabwat si Zhaoyu. Paano ko ba iyan mapapatunayan? Sinabi ni Zhaoyu noon na handa siyang bigyan ka ng mga supply. Kaya puntahan mo na si Zhaoyu para humingi ng mga supply. Dahil kung makakakuha ka ng pagkain para sa ating lahat, sigurado ako na ang lahat ay maniniwala na talagang kasama ka na namin. Hindi ba? Sige, pupuntahan ko na siya ngayon para kumuha ng mga supply. Sige, Zhaoyu, bakit mo nagagawang maging ganito kalupit? Napakainin sina Lin Qingmei ng ganoong klaseng karne? Ang ginagawa mong iyan? Anong pinagkaiba mo sa isang hayop? Miss Gu, bituka ng baboy ang pinapakain ko sa kanila? Hindi kung anumang masamang bagay. Totoo? Magagawa ka bang lokohin ni Brother Yu? Kaming lahat dito ay hinding-hindi hahawak sa ganoong karumal-dumal na bagay. Tama iyon. Dahil wala ka naman palang balak saktan sila, pwede po bang ibahagi mo rin ang ilang mga supply sa amin? Hoy, huwag kang magkakamali. Gustong-gusto ko talaga silang parusahan. Kaya naman, ang mga supply ko ay ibibigay ko lang sa'yo ng mag-isa. Ikaw, bakit ang bait mo sa akin? Dahil isa kang mabuting tao, kaya handa akong iligtas ka. Pero paano sila? Ang mga taong iyon, wala akong balak na iligtas sila. Kung payag ka, bibigyan kita ng mga supply para makayanan mong mabuhay. Magkano naman ang maibibigay mo? Hanggang sa mabusog ka. Pero dito ka lang pwedeng kumain, hindi mo pwedeng dalhan ng mga kasama ni He Xiangming na mga walang kwentang taong iyon. Zhaoyu, bakit mo nagagawang maging ganyan? Ganyan talaga ako. Kung tinatanggap mo ito, umupo ka na at kumain. Hindi ko kakainin ang galing sa masamang tao na tulad mo. Huwag kang magsisisi. Sa araw-araw na pakikihalubilo mo sa kanila, darating ang araw na lolokohin ka lang din nila. Pasensya na kayong lahat. Hindi ko nadala ang mga kagamitan. Mukhang totoo nga. Nakasama mo ang Jiaoyu at kampi ka sa kanila. Hindi talaga ako kampi sa Jiaoyu. Nangako ang Jiaoyu na bibigyan ako ng supplies, pero hindi niya pinayagang dalhin ko ang pagkain dito. Kaya, Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang babaeng ito, paniguradong doon sa panig ng Zhaoyu, ay nagpakabusog bago bumalik dito habang iniwan niya tayong nagugutom. paano niyo nagagawang pagbintangan ako ng ganyan? Pinagbibintangan? Ano kaya kung kumuha ako ng kutsilyo? Tignan natin ang loob mo para malaman natin kung may laman nga ba o wala. Tignan nyo, mukhang may itinatago siya. May ugnayan talaga silang dalawa. Wala talaga akong itinatago. Huminahon po kayo. Nagitiwala ako sa Yueyo. Hindi siya ganoong klase ng tao. Ang Zhaoyu ang dapat nating sisihin. Masyado siyang masama. Sinabi ng Jiaoyu na noong nasa laro pa tayo, ang ibinigay niya sa inyong pagkain ay lamang loob lang ng baboy. Hindi iyon laman ng tao. Ang mga kasinungalingan ng Zhaoyu, paniniwalaan mo, talagang kampi kayong dalawa. Sa ngayon, isa tayong grupo. Kailangang magkaisa tayo para malampasan ito. Simula ngayon, makinig kayo sa aking utos. Tinitiyak kong dadalhin ko kayo para matalo ang Zhaoyu. Yueyu, tiwala ka rin kay Papa, di ba? Opo, Mabuti naman. Yueyu, sumama ka sa akin, may mahalagang sasabihin. Ang papa mo nang mag-isa. Yueyu, kailangan mong malaman na ang sitwasyon mo ngayon ay talagang hindi maganda. Lahat ng tao ay naghihinala na sa iyo.
Uncle He, pangako, talagang wala kaming ugnayan ni Jiaoyu. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako ng buo sa iyo. Saka, huwag mo na akong tawaging Uncle He. Kahit na ampon lang kita, itinuring naman kita bilang tunay na anak. Tawagin mo na lang akong Papa. Papa, Oh, napakabait. Alam ko naman, si Yueyo ang pinakamasunurin sa papa niya. Yueyo, kailangang makinig ka kay Papa. Sundin mo ang utos ni Papa. Maintindihan mo? Uncle He. Papa, anong ginagawa niyo? Ang Papa ay nakikipagpalagayan lang sa anak niya. Wala namang masama doon, di ba? Anong ginagawa niyo? Gusto lang kitang pag-aani ng loob mo para hindi ka na matakot. Katapusan na ng mundo ngayon. Puro halimaw na sa labas. At puno ng masasamang tao dito sa loob. Si Papa lang ang makakaprotekta sa iyo. Huwag kayong lumapit. Hindi ko kailangan ng proteksyon niyo. Huwag kayong lumapit. Yueyo, huwag ka nang maglikot. Isa ka lang babae. Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo? Hayaan mong si Papa ang mag-alaga sa iyo. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Pakawalan niyo ako. Haha. Handa na pati ang mga unan, masunurin talaga ang anak ko. Lumayo kayo. Masunurin talaga ang anak ko. Pa, anak mo po ako. Huwag kang magsalita. Matagal ko nang alam na may masama kang balak kay Guyue darating ang araw na hindi mo na mapipigilan ang tawag ng laman. He Xiangming, hindi mo talaga ako binigo. Brother Yu. Grandpa Yu. Maawa po kayo. Huwag niyo akong tapusin. Pakawalan niyo na po ako. Huwag po. Huwag niyo akong saktan. Siyempre, papagbayarin kita, pero hindi sa ngayon, kundi sa loob ng laro. Simula ngayon, lahat ng laro ay kailangang tuparin. Sino mang sumuway, ay makakatikim ng bala mula sa akin. Sasali ako. Siguradong sasali ako. Talagang sasali ako. Gagawin ko po. Sasali ako. Ngayong alam mo na kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao? Sa totoo lang, isa ka talagang hayop. Opo. Hayop po. Isa akong hayop. Yue. Isang hayop lang ako. Sino ang yuweyo mo? Subukan mo pang tawagin ako ng ganyan at malilintikan ka sa akin. Opo. Sige po. Miss Gu, sige po. Miss Gu. Parang awan nyo na. Pakiusap po. Nakikiusap ako kay Brother Yu. Pakiusap kay Brother Yu. Pakawalan nyo na ako. Patawarin nyo po ako. Kung ano man ang dapat gawin, ikaw ang masusunod. Sige, pababayaan ko muna siyang mabuhay. Hindi pa ako tapos makipaglaro. Grandpa Yu. Salamat sa pagligtas sa akin. Sabi ko na sa iyo, aalagaan kita ng mabuti. Tayo na. Jiaoyu, Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Boss He? Nasa loob ng kwarto si Boss He, pinagbigyan ko lang siya. Guyue, ikaw ba ang nagdala kay Jiaoyu dito? Magkakampi nga talaga kayong dalawa. Tama ka. Magkakampi nga kami ni Jiaoyu. Ano ngayon? Guyue, ikaw na walang hiyang babae. Tang, gusto mo na bang pagbayaran ng lahat? Hayaan mo na sila, hindi sulit na magsayang ng pagod sa mga taong iyan. Alis na tayo. Dahil sinabi mo yan, palalampasin ko muna ang buhay nila. Jiaoyu, may gusto akong itanong sa'yo. Magtanong ka lang, maliban sa height ko, sasabihin ko ang lahat sa iyo. Totoo bang alam mo nakakalat ang virus ng katapusan? Kaya naghanda ka ng maaga para mag-ipon ng mga gamit at sandata? Parang ganoon na nga. Paano mo naman nalaman iyon? Sa ganitong sitwasyon, mahalaga pa ba iyon? Xiaoyu, Uncle Wu, buhay ka pa? siyempre, buhay pa ako. Uncle Wu, paano ka ba nakaligtas? Sinuwerte lang. Nang sumugod ang mga halimaw na iyon, wala ako noon sa shooting range. Kaya kasama ng iba ay nagpunta kami sa evacuation. Kamakailan ang supply ng pagkain, hindi ba't naubos na ito? Ang lahat ay napilitang makipagsapalaran sa labas para maghanap ng makakain.
Eto na nga, dito sa akin ay may sapat na supply. Sumama ka lang sa akin. Sige po. Uy, paring security guard, kung may supply ka pala riyan, pwede bang pahingi naman kahit konti? Kahit konti lang. Kuya Tang, pagkatapos mong gumamit ng banyo, pwede bang ako naman ang susunod? Salamat boss, maraming salamat po, boss. Masyadong matagal akong naghintay. Ngayon naalala ko na, kasali ka rin pala sa kanila. Security brother, mayroon akong $2 milyong dito. Ha? Bigyan mo lang ako ng kaunting supply at mapapasayo na ang lahat ng perang ito. Ano na? Sa sitwasyon ng mundo ngayon, anong mapapala mo sa pesting pera na yan? Security brother, ganito na lang. Meron akong TV station, 3 gusali, pati na tong pera. Ibibigay ko sa'yo lahat, bigyan mo lang ako ng kaunting supply. Halos mamatay na ako sa gutom, nakikiusap ako sa'yo. Boss, parang Umalis ka, awa mo boss. na. Ang mga supply ko ay hindi para sa'yo. Kuya Jiaoyu, alam kong ikaw ang pinakamabait at pinakamalakas. Sige na please, bigyan mo naman ako ng kaunting supply. Sino gani yung nagsabing pangkanto lang at instant noodles lang ang dapat sa amin? Ay, tignan mo tong mga hamak na guard. Kung yakapin ang instant noodles, akala mo ginto ang hawak. Ang mga katulad nila ay nararapat lang sa mga basurang pagkain na yan. Kuya Jiaoyu, mali po kami. Nagmamakaawa kami, tulungan niyo po kami. Ngayon alam nyo nang mali kayo? Pasensya na, huli na ang lahat. Jiaoyu, napakasamang tao mo. Bakit ang damot mo? Gusto mo ba talagang makita kaming maghirap at mawalan ng lahat? Tama ka, kahit na mawala pa kayo, wala na akong pakialam doon. Ikaw, Xiaoyu, hindi ba parang masama yan? Uncle Wu, sa akin ka ba maniniwala? O sa kanila? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Guyue? Master Jin, ang ginagawa ni Jiaoyu ay siguradong may malalim na dahilan, kaya pakiusap po magtiwala kayo sa kanya. Napakabait naman. Naiintindihan ko na. Xiaoyu, nagtitwala ako sa iyo. Kung handa ka ring sumama sa kampo ko, bibigyan din kita ng mga kagamitan. Sige, sasama ako sa panig mo. Para naman sa inyo, maaari ko rin kayong bigyan ng kagamitan sa kondisyong kailangang sumali kayo sa laro ko. Anong laro? anong laro iyan? Uncle Wu, buhay ka pa pala. Napakabuti. Sa pagkakita na buhay ka, masaya rin si Uncle Wu. Brother Yu, sa wakas ay naibalik mo na si Gudadan Meinu. Si Guyue ay bahagi na ngayon ng ating grupo. Kung ganoon, dapat na ba natin siyang tawaging ate? Hindi ah. Ayaw mong maging ate? Sumama ka pa naman kay Brother Yu dito. Sige na, wag na kayong magbiro. Nagugutom na si Uncle Wu. Ah, tama. Halika rito. Uncle Wu, dito po kayo. Anong ginagawa mo rito? Security guard? Ay, hindi. Brother you po. Doon sa panig ni He Xiangming, wala na pong natitirang pagkain. Nakikiusap ako na bahagian niyo ako ng supplies. Ilang araw na akong hindi kumakain. Kahit kaunti lang po. Pumunta ka lang dito para humingi ng pagkain para sa sarili mo? Ah, hindi po. Ako po ang piniling representante nila. Pagkatapos kong makuha ang mga supplies, siguradong babalik ako para hati-hatiin ito sa kanila. O, kung mabibigyan ba sila o hindi, wala na akong pakialam doon. Pero, Brother Yu, hindi naman dapat ganoon. Kahit gaano pa karami yan, bigyan mo ako ng kaunti. Kahit kaunti lang talaga, gutom na ako, nagsusumamo ako sa'yo, Brother Yu, nakikiusap ako. Sige. Dahil tapat ka naman, ano? Tingnan mo yung cake sa mesa. Ha? Ito po. Bakit? Wag.
Teka, gusto ko. Kukunin ko na. Umalis ka na dito, masyado akong busy. Opo, sige po. Opo, sir. Ay, aalis na po ako ngayon din. Layas. Xiaoyu, bakit mo ba sila ginaganito ng masama? Uncle Wu, hindi mo ba napansin ang mga taong ito na walang kahit ano kung hindi mayabang? Hamak ka lang na guard. Bit-bit mo yang noodles na parang kayamanan. Kung hindi matakaw, ay walang hiya. Ang mga ganitong tao, kailangan pa ba silang tulungan? At isa pa, ang pagkain ni He Xiangming ay ubos na? Kaya ang susunod na laro ay maaari nang magsimula. He Xiangming, maayos pa ba ang katawan mo? Ngayon, itutuloy natin ang ikalawang laro. Ang sinumang makakalampas ay makakatanggap ng mga gamit. Sasali ako? Hindi na kailangang sabihin. Sa pagkakataong ito, lahat ay obligadong sumali. Xiaoyu, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Mabait lang si Brother Yu. Gusto lang naming mamigay ng mga gamit. Zhao Yu, halatang ginagawa mo lang ito para tuluyan kaming lahat. Ang sinumang ayaw sumali, pagbabayarin ko ng mahal. Anong laro? Alam nyo naman siguro ang tungkol sa live action CS at game room, di ba? Maraming mga walkie-talkie doon. Xiaoyu, ano ang balak mong gawin? Napakasimple lang ng larong ito. Pumunta kayong lahat sa gusaling iyon, kumuha ng tigi-isang walkie-talkie, at kapag naibigay nyo na ito sa akin, makakapasa kayo. Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Ang gusaling iyon ay puno na ng mga halimaw ngayon. Kung papapuntahin mo kami roon, hindi ba't parang gusto mo lang kaming mawala? Hindi naman ganoon kalala yon. Hanggat hindi kayo nahuhuli ng mga halimaw na iyon, magiging ligtas pa rin kayo. Napakadali mong sabihin. Pero ang pinapagawa mo sa amin, wala ring pinagkaiba sa pagpapabaya sa amin. Ang kaibahan lang ay, alinman sa tapusin kita agad sa pamamagitan ng baril, o sumali ka sa laro kung saan mayroon pang kaunting tsansang makaligtas. Kayo ang pumili. Kahit na pinapapunta mo kami sa lugar na sakop na ng mga halimaw, kailangan mo kaming bigyan ng mga sandatang pananggalang, di ba? Siyempre, mayroong mga sandata, nakahanda na ang lahat para sa inyo. Zhao Yu, ito lang ba ang ibibigay mo sa amin? Bakit? Anong problema? Ang mga gamit na ito, pagdating sa mga halimaw sa labas, ay walang silbi. Tang Yue, bakit ka pa ba nagsasalita riyan? Gamitin mo kung gusto mo. Ang sinumang makakabalik ng ligtas ngayon, siguradong may espesyal na sorpresa sa akin. Boss, sakaling ito, bakit walang kahit isang halimaw? Baka mayroong naghihintay na patibong? Dahil walang mga halimaw, hindi ba mas mabuti iyon? Tama po ang sinabi ni boss. Sa tingin ko, dapat tayong lahat ay magkaisa. Dahil sa parang ito, mas lalong lalaki ang pagkakataon nating mabuhay, hindi ba? Kung gusto mong tulungan ka namin, kailangan mo rin magpakita ng silbi mo. Sisiguraduhin ko po. Ang buhay ni Tang Yue ay mukhang mahaba-haba pa. Kung makuha mo man sa kanila ang walkie-talkie, anong balak mong gawin? Hindi lang ito basta resort ngayon. Dahil ang buong mundo sa labas ay nasa katapusan na. Gamit ang walkie-talkie, makakatulong ito sa atin para makontak ang labas. Walang hiya ka? Gusto mo ba akong ipahamak kanina? Ano naman ngayon? Dahil nasa katapusan na tayo, ang lahat ay nagliligtas ng sariling buhay. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, tradorin mo rin ako. Tuturuan kita ng leksyon. Tigil. Tang Yue,
Hindi ito ang tamang oras para mag-away tayo. Ang larong ito, kailangan nating matapos. Kundi, lahat tayo ay mawawala. Punong-puno ng mga halimaw sa labas. Paano tayo makakalabas? May naisip ako. Magsama-sama ang isang grupo. Hayaan natin silang mauna sila para akitin ng mga halimaw. Ang kabilang grupo naman ang kukuha ng gamit. Pagkatapos ay ang nakuhang mga gamit ay ibabahagi sa lahat. Tama. Kayo ang may pinakamagandang kakayahan, kaya kayong dalawa na lang ang pumunta. Anong sabi mo? Gusto mo akong gawing pain? Tapos ay tatakas lang kayo? Ha? Yue, ibinibigay namin sa inyong dalawa ang misyong ito dahil naniniwala kami sa kakayahan ninyo. Tingnan mo kami, sino pa ba ang makakagawa nito? Sa ngayon po, iisa na tayong koponan. Huwag mo akong bulahin. Bakit naman ako maniniwala sa inyo? Kanina noong pinagtaksilan ako ng babaeng ito, hindi man lang kayo tumulong. At ngayon gusto niyo akong parusahan ng ganito? Brother Tang, nabigla lang ako kanina at natakot. Naisalba ko lang ang sarili ko. Hindi kita gustong saktan ng sadya. Itigil mo na yan. Kahit sino na lang ang pultuntahin nyo, basta ako, hindi sasama. Brother Tang, kailangan nyo lang ilayo ang halimaw para makabalik na kayo sa ligtas na lugar. Kaming iba, kailangan naming kuhanin ang gamit. Mas delikado ang gagawin namin kaysa sa iyo. Sinungaling. Ikaw? Eh di tayo na lang ang magpalit. Brother Tang, huwag kang mag-alala, hindi ka namin lolokohin. Kaming lahat dito, iisa lang ang layunin. Ang kaaway natin ay si Zhao Yu. Tama iyan, tama ka diyan. Mangyayari ito sa atin. At dahil ang lahat ng ito kay Zhao Yu, ang walang hiyang iyon, dapat tayong manatiling nagkakaisa at magsama-samang harapin ang kaaway. Tama po iyon. Dahil kung tayo ay mag-aaway-away, sa dulo, siguradong mapapahamak lang tayong lahat dahil sa Zhao Yu na iyon. Brother Tang, ano hahayaan mo ba? Na si Zhao Yu ay maghari-harian at apihin tayo ng ganito. Tingnan niyo ang ginawa niya ngayon. Ginawa niyang miserable ang buhay natin. Naniniwala ako na walang sino man sa inyo ang kontento sa ganito, di ba? Oo. Kaya dapat tayong magkaisa at pagbayarin si Zhao Yu. Tama. Brother Tang, nasa iisang panig lang tayo. Kung kaming dalawa ang kukuha ng atensyon ng mga halimaw, naninigurado lang kami na hindi nyo kami tatraydurin. Hindi. Hindi namin gagawin yan. Hinding-hindi po. Kuya, sigurado ka ba na kaming dalawa lang? Kaya ba natin ito? Huwag ka ng maraming reklamo. Kaysa naman maburyong tayo rito at mawalan ng makakain hanggang sa wala na tayo. Napakaraming halimaw sa labas. Bakit? Natatakot ka ba? Ako, kung pupunta si kuya, sasama rin ako? Sige. Ito na. Itataya ko na ang lahat. May isa pang bagay. May 3 tao noon ang nahiwalay sa atin. Kung ang 3 iyon ay pinalad na makaligtas, anong gagawin natin? Ang 3 taong iyon, kung hindi man sila nawala, paniguradong galit na galit din sila kay Zhao Yu. At kung nasaan man sila, hahanapin nila tayo para makipagtulungan. Natural. Ang tanong lang kung talaga bang nagawa nilang makaligtas. Napapaligiran na tayo. Mag-isip ka na agad ng paraan. May mga halimaw sa harap at likod natin. Anong magagawa ko? Sabay-sabay tayong 3 lumusot. Basta't makalabas tayo rito, magiging maayos din ang lahat. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Liu Ye, iiwan na lang ba natin si Liu Jin? Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa siya iisipin? Tayo na lang dalawa, swerte na nating makaligtas pa. Sayang, ang sinasabi ninyong samahan ng magkapatid ay hanggang doon lang pala. Halika.
Pumunta tayo doon. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Kuya? Huwag kang matakot, may paraan si Kuya. Kuya, anong paraan ang gagawin mo? Doon may butas doon. Tang Yuwei, pagbabayarin kita. Ikaw ang unang matatapos. Mr. Tang, talagang ang galing ng palabas mo. Dahil nakabalik na kayong lahat, ang resulta ng laro na ito, ipakita nyo na sa akin. Yue. Hindi masama, natuto na kayong magtulungan. Ginamit sina Peach Wanan at Tang Yuwei bilang Pain. Pagkatapos ay ginawang Pain si Peach Wanan para kay Tang Yuwei. Mautak, masyadong mautak. Kahit anong sabihin mo, ang mahalaga ay nakapasa pa rin ako. Sige, isang salita lang ako, may bahagi ka sa mga supply dito. O paano ka naman? Wala akong nakuha. Parusahan mo na lang ako. Si Wang Qing ay kagrupo rin namin, kaya dapat mayroon din siyang bahagi. Mr. Jia, napakabait mo naman. Dahil nakapasa rin si Wang Qing, dapat lang na makatanggap din siya ng mga supply. Walang problema. Ibigay nyo ang lahat ng sandata nyo at ibibigay ko sa inyo ang mga supply. Nakakatawa, dati, sino nga ba ang nangiinsulto sa atin dahil bumibili tayo ng instant noodles? Dahil naging isang koponan na kayo, paghati-hatian nyo na ang mga supply na ito. Malapit na ang susunod na laro. Sa inyong lahat, magkikita pa tayong muli. Alis na. Salamat po sa pagtulong sa akin. Sandali lang. Miss Wang, magkakasama tayo sa iisang grupo, kaya siyempre, hindi kita papabayaan na lang. Pero bilang bahagi ng grupong ito, dapat ay gawin mo rin ang kontribusyong kailangan mula sa iyo. Ako, wala akong kahit na ano. Anong gusto niyo mula sa akin? Sinong nagsabi na wala kang may bibigay? Nakikita kong marami ka pang maiaalok. Anong balak mong gawin? Wag kang matakot. Hindi kami ang mga iniisip mong masamang tao. Kaya lang mayroon kaming paraan para tapusin si Zhao Yu. Ayaw mo bang makisali? Handa akong sumama. Ang Zhao Yu na iyon, siya ang dahilan kung bakit wala na ang kaibigan ko. Kaya basta't matatapos siya, handa akong gawin ang lahat. Mabuti naman. Dahil sa desisyon ni Miss Wang, naniniwala ako na siguradong magtatagumpay tayo. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan ni Miss Wang na isakripisyo ang kanyang kagandahan. Alam ko na mahirap itong tanggapin, pero sa dulo ng mundo, para mabuhay, kailangan gamitin ang lahat ng mga posibleng paraan. Anong? Sino ang gusto mong akitin ko? Si Zhao Yu ba? Siyempre, alam ko na galit ka kay Zhao Yu. Paano ko naman matitiis na paakitin siya sa iyo? Kung ganoon, sino ang tinutukoy mo? Brother Yu, bakit kailangan pa nating kumuha ng mga walkie-talkie na ito? Dahil sa mga gamit na ito, maaari na tayong mag-usap anumang oras para sa ating kaligtasan. At kasabay nito, maiisip na rin natin ang hinaharap. Hinaharap? Anong hinaharap? Habang nananatili tayo rito sa resort, mauubos at mauubos din ang pagkain balang araw. Kapag dumating ang araw na ubos na ito, ano na ang gagawin natin? Tungkol naman doon, nakakita ako sa loob ng bodega ng ilang mga buto. Maaari tayong magtanim ng mga gulay sa bakuran. Magandang ideya iyan. Marunong akong magtanim, kaya pagdating ng panahon, ako na ang bahala riyan. Isang bahagi lang ang pagtatanim? Mula ngayon, kailangan na nating magmanman sa nangyayari sa labas. Nangyayari sa labas? Ang ibig mo bang sabihin ay ang rescue mula sa militar? Dahil sa hindi matagumpay na rescue ng hukbo, hinihikayat ang lahat ng mga mamamayan na gumawa ng mga hakbang para sa sariling kaligtasan. Nagtalaga na ang militar sa iba't ibang panig ng lungsod ng mga relief supplies. Pumunta po kayo roon ng kusa para kunin ang mga ito. Ang galing. Sa wakas, may mga supply na. Zhao Yu,
Siguraduhin mong para sa aming lahat ang kukunin mong mga supply. Tama si Qingmei, Zhao Yu. Siguradong ayaw mong ang Guyue ay mawala na lang dahil sa gutom dito, di ba? Sige, para sa ikabubuhay ng lahat, makikipag-usap ako kay Fang Yuan. Walang darating na hukbo, pero maaari nating tingnan ang mga supply na nakakalat sa labas. Pero, maraming halimaw sa labas. Gamit lang ang mga baril nating ito baka hindi tayo makalabas ng buhay. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, paghahandaan nating mabuti ang lahat. Tsaka, kung lalabas man tayo, kailangan muna nating tapusin ang mga basurang iyon sa Xiangming at parusahan silang lahat. Kung ganoon, sa susunod na laro, hayaan nating ang mga walang hiyang iyon sa Xiangming ang maglaban-laban sa isa't isa at tingnan natin kung sino ang matitira sa huli. Masyadong madali para sa kanila iyon. Dapat parang mga mangangaso tayo na pinaglalaruan ng huli natin, takutin natin sila hanggang sa tuluyan silang mawalan ng lakas at lumuhod sa harapan natin. Maganda talaga ang mga naiisip mo, Brother Yu. Noon ay masyadong hambog ang Xiangming sa harap natin. Ngayon, panahon na para iparanas sa kaniya kung gaano kasakit ang magdusa. Parang hindi naman tama iyan. Wala na silang gamit. Kawawa na nga sila eh. Hindi mo pa kasi nakikita kung gaano sila kasama dahil kung nakita mo iyon, hindi mo sila kaawaan. Sister Guyue, ano sa tingin mo? Dahil nakapagdesisyon na si Zhao Yu, sumunod na lang tayo sa kaniya. Binibini, ngayon ay marunong ka nang makisama. Pero, huwag ka pa rin pa kasi siguro. Ang mga taga Xiangming ay tiyak na galit sa iyo at maaaring mayroon silang pinaplano ng palihim. Huwag kang mag-alala, duwag lang naman ang Xiangming na iyan. Anong mapaplano niyan? Sabi mo may naisip ka ng paraan. Ano ba talaga iyon? Sa ngayon, para mapaamo ang Zhao Yu, kailangang sirain sila mula sa loob. Kaya naman, sisimulan natin doon sa mga security guards na sumusunod kay Zhao Yu. Ang ibig mo bang sabihin ay gagamitin natin si Wang Qing para akitin ang mga guards na iyon? Iyong ilang security guard, napakapatapat nila kay Zhao Yu. Paano nila siya magagawang pagtaksilan? Ang tao ay may mga hangarin. Lalaki rin sila. Kapag nakatagpo ng magagandang babae na kusa silang lalandiin, posible bang hindi sila matukso? May punto ka. Pero, itong matabang si Fang Yuan, palagi siyang sumusunod kay Zhao Yu. Halos pagsilbihan na siya sa lahat ng bagay. Kaya hindi siya pwede. Sa natitirang mga security guard na lang tayo gumawa ng paraan. Sa totoo lang, may ilan pa na pwede rin nating subukang kunin ang panig. Sino? Yung mga kasama ni Zhao Yu sina Jinwoo at Guo Shuer. Hindi pa gaanong matagal ang pagsama nila kay Zhao Yu at hindi pa ganoon kalalim ang galit nila sa atin. Kaya baka sakaling makuha natin sila sa ating panig. Magandang ideya iyan. Itong si Jinwoo, may pagka-inosente ang ugali. Kung magpapakita tayo ng awa, tiyak na magiging epektibo iyon, sabi ni Mr. He. Kung ganoon, maghati tayo sa dalawang grupo at puntiryahin ang mga guard at si Jinwoo. Bakit hindi na lang pasamahin sina Lin Qingmei at Wang Qing na akitin ang mga security guard sa paraang iyon ay mas mataas ang tsansa na magtagumpay tayo. Bakit ko gagawin iyon? Ang magpaatit sa mga security guard na iyon? Bakit hindi ikaw ang pumunta? Ang ugnayan namin ni Zhao Yu, alam na ng lahat kung ako ang lalapit sa mga guard, tiyak na magdududa lang sila. Hemp, ayoko. Hinding-hindi ako makikipaglandian sa mga guwardyang iyon. Chitongtong, nagawa mo akong saktan? Lin Qingmei, ngayong tayong lahat ay nasa iisang bangka na. Kailangang tumulong ng bawat isa. At sa anong dahilan naman ikaw ay magpapakasarap lang ng walang ginagawa? Sabi mo dapat ay tumulong ang bawat isa. Kung ganoon, ano naman ang papel mo? Si Mr. Jia ang nag-isip ng plano, si Boss He ang bahala kay Jinwoo, si Brother Tang naman ang bahala sa kaligtasan natin. Ikaw at si Wang Qing ang gagamit ng ganda para humaling sila, habang ako naman ay kukumbinsi kay Guo Shuer na kumampi sa atin. Brother Tang, tingin mo ba ang plano ko ay tama? Tama. Napakatama niyan. Lin Qingmei, may sasabihin ka pa ba? Wala na akong tutol. Mabuti. Kung ganoon, gawin na natin ang planong ito. Sandali lang. Sa tingin ko, sina Wang Qing at Lin Qingmei sa kalagayan nila ay masyado pang maaga para hamakin ang mga guwardyang iyon. Anong ibig mong sabihin? Tingnan nyo, sa hitsura nila ngayon, kapag naharap na nila ang mga guwardiya, siguradong hindi sila makakakilos ng maayos. Pagdating ng oras, siguradong mabibigo ang plano natin. Ibig bang sabihin ni Brother Tang, silang dalawa ay kailangan pa ng ensayo, tama ba? Tama ka. Tingin ko, dapat hayaan silang dalawa na sumailalim sa ensayo ko bago sila magtungo sa misyon nila para mas maganda. Tang Yue, wag mo akong daanin sa ganyan. Wag mong isiping hindi ko alam ang marumi mong balak. Gusto ko lang namang masigurong matatapos ng maayos ang misyong ito. Matapos ang lahat, isang pagkakataon lang ang mayroon tayo. Kapag nabigo tayo, lahat tayo ay mapaparusahan. Bakit naman namin kailangang sumama sa kama mo?
hindi kami mga masamang babae. Ang gagawin nyo ay trabaho rin ng mga walang hiya. Bakit ngayon pa kayo nagpapaka-inosente? Ikaw? Sandali. Huwag po kayong masyadong emosyonal. Tingin ko, ang sinabi ni Tang Yue ay may punto. Naiintindihan ko talaga kayo. Para sa inyong dalawa, ang bagay na ito ay talagang medyo mahirap gawin. Kung ako man ang nasa posisyon nyo, hindi ko rin ito matatanggap. Sa mga babaeng kasing ganda nyo, nagagawa ng ganito kagaslaw na bagay. Pero, kailangan nating mas bigyang halaga ang kapakanan ng ating grupo. Basta matapos natin si Zhao Yu, lahat ng ito ay magiging sulit. Kung hindi komportable ang inyong pakiramdam, pwede rin akong sumali sa pagsasanay. Tama na yan. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Magmadali tayong magsanay para matapos ang misyon. Tuloy po kayo. Ang dalawa nating kasamang babae ay isinama na palayo. Hindi mo man lang ba sila pipigilan? Bakit ko naman sila pakakialaman? Ang kailangan ko lang siguruhin ay, hindi ako ang mapapahamak. Miss Chi, talagang matalino ka nang ang tao. Matalino ka rin naman, mas maaasahan ka kaysa sa mga kaibigan mo. Sa gitna ng katapusan ng mundo, kung hindi ka magiging matalino, magiging gaya ka lang ng dalawang tangang babaeng iyon na hinahayaan lang ang sarili na hamakin. Mahusay ang pagkakasabi mo. Kung isa lang ang pipiliin, mas pipiliin ko pang maging siya na gumagamit sa ibang tao. Gagamitin ko ng husto ang mga taong iyon para pagbayarin ang Zhao Yu na iyan. Anong gagawin mo? Master Jin, huwag kang magalit. Gusto lang kitang makausap. Sinabi na ni Xiao Yu na hindi tayo magkakampi. Ano pa ang pag-uusapan natin? Nako, Lao Jin, alam ko naman sa simula pa, mabuting tao kayo, na hindi nyo po kayang makita kaming mga inosenteng tao na nasasaktan. Ano ang ibig mong sabihin? Itong ikalawang laro, 3 araw na ang nakalipas, ang kakaunting pagkain namin ay malapit ng maubos. Gusto lang sana naming humingi ng tulong po. Dahil alam mo naman pala na napakahalaga ng pagkain. Bakit hindi mo ito tinipid? Lao Jin, alam mo rin naman po, si Zhao Yu, ang lalaking iyon, nilak niya ang bodega, sa kaniya lang ang lahat ng pagkain. Gutom na kaming lahat. Palagay niyo po ba ay tama iyon? Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Ubus na talaga ang pagkain nyo. Kung hindi po kayo naniniwala, sumama kayo sa akin para makita niyo po, He Xiangming. Kung makahanap man kayo ng kalahating biskwit, itong ulo ko, si He Xiangming, ay tatanggalin ko at gagawin ninyong bola. Sige na. Kakausapin ko si Xiao Yu para simulan na agad ang susunod na laro. Hindi po ganoon. Ang gusto po sana namin ay humingi ng tulong sa inyo. Hindi natin dapat hayaan si Zhao Yu, siya lang ang maghari-harian doon. Hindi ba? Tutulungan kita? Tulungan ka? Para hamakin na naman si Gu Yue ng muli? Ikaw? Lahat ng masamang ginawa mo ay nasabi na sa akin ni Xiao Yu. Tama ang sinabi niya. Ang katulad mo ay hindi dapat kaawaan. Kuya Jin, huwag po kayong magalit. Pakinggan niyo ang paliwanag ko. Doon sa huli, isang malaking pagkakamali lang iyon, Kuya Jin. Huwag ka nang magsalita. Naniniwala ako kay Xiao Yu, hindi sa iyo. Kuya Jin. Hindi mo kailangang masyadong kabahan dahil hindi naman kita kayang saktan. Sabi mo ay may kailangan ka sa akin. Ano ba talaga yun? Naniniwala ako na hindi ka katulad nila dahil may natitira ka pang kabutihan sa loob mo. Kaya ako lumapit sa iyo at umaasang matutulungan mo ako. Sa anong paraan mo ba gustong tulungan kita? Alam kong kaya mo lang naman sinasamahan si Zhao Yu ay para lang mabuhay ka. Pero hindi mo ba naisip na hindi mo kailangang magpaalipin kay Zhao Yu o lunukin ang pride mo para lang sa kanya? Ang mga gamit sa warehouse, dapat ay para sa ating lahat yun. Pero maayos ang pakikitungo sa akin ni Zhao Yu at handa pa nga siyang ibahagi sa akin ang mga kagamitan doon. Sinabi niya rin na kaya ayaw niyang bigyan ka dahil isa kang masamang tao. Kung masama man ako o hindi, isang panig lang naman ang pinapakinggan mo. Dati niya akong fiancé at naging mahigpit lang ako sa kanya dahil gusto ko lang siyang maging maunlad. Pero sino ba namang mag-aakala na doon na siya magsisimulang magtanim ng galit sa akin? Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Ang mga sinabi mo, totoo ba ang mga iyon? Siyempre totoo. Pakikitaan kita ng ebidensya.
Swear, huwag kang maniwala. Sister Guyue, Chitongtong, huwag mong subukang lokohin si Swear. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kami maniniwala sa iyo. Guyue, dahil nakahanap ka na ng mapoprotekta sa iyo, ang lakas na ng loob mong magsalita, hindi ba? Eksakto. Si Zhao Yu ang sandigan ko. Kaya naman, kahit para na lang sa sarili ko, poprotektahan ko siya. Guyue, hindi mo man lang ba naisip? Ikaw at si Guo Shuer ay wala namang maibibigay na tulong kay Zhao Yu, pero bakit siya pumapayag na bigyan kayo ng gamit at suportahan kayo? Siguro ay dahil, kapag dumating na ang tamang panahon, ay bibirada na siya sa inyo. Gagawin kayong tagasilbi, para pagsilbihan siya, di ba? Hindi mangyayari iyon. Hindi ganoong klaseng tao si Zhao Yu. Guyue, sa tingin mo ba, sa ating dalawa, sino ang mas matagal nang nakakakilala kay Zhao Yu? Ang pagkatao niya, mas kilala ko kaysa sa iyo. Ganoon ba? Kung naniniwala ka na ganoong tao si Zhao Yu, bakit ka nagpakita ng motibo at dumikit sa kanya noon? Zhao Yu, maraming halimaw sa labas ngayon. At dahil katapusan na ng mundo, para lang mabuhay, ginawa ko lang ang kailangang gawin. Ganoon ba? Kaya kami ni Shuer ay nananatili sa tabi ni Zhao Yu dahil gusto rin naming mabuhay. Maghintay ka lang. Balang araw ay gagawin din ni Zhao Yu sa iyo ang ginawa niya kay He Xiangming. Mabuti pa ang anak ko, sumusunod. Gusto mo bang sumugal? Handa ka bang ipusta ang buhay mo? Alam ko na magkatulad lang kayo ni Zhao Yu. Pareho lang kayong dalawa. Baliw. Ang nagtaboy sa akin sa pagkabaliw? Hindi ba't ikaw at ang mga kaibigan mo? Kuya Security Guard, Ikaw, ano ang balak ninyong gawin? Anong balak nyo? syempre gagamit lang ng banyo. Siya. Hoy, Kuya Security Guard, huwag ka munang umalis. Bakit? Ayaw nyo ba akong paalisin? Gusto nyo bang panoorin ko kayong gumamit ng banyo? Kung iyon ang gusto ni Kuya, posible naman iyon. Maraming halimaw sa labas. Natatakot ako. Kaya nakikiusap ako kay Kuya Security Guard na manatili muna rito ng matagal at protektahan kami, pwede ba? Skate. Hindi naman tayo nasa iisang kampo, bakit ko naman kayo protektahan? Kung gusto ni Kuya Security Guard, pwede mo kaming gawing bahagi ng kampo mo. Hindi pwede. Siguradong hindi papayag si Brother Yu. Ayaw naming maging tauhan ni Zhao Yu. Gusto naming maging tauhan mo, Kuya. Tauhan ko. Kuya, wala ka pang girlfriend, di ba? Kung hindi aayaw si Kuya, pwede kaming maging mga girlfriend ni Kuya at buong puso kaming magsisilbi kay Kuya. Anong binabalak ninyo? Dalawa lang kaming mahinang babae. Kung ang security guard na si Kuya ay handang protektahan kami, handa kaming magpasalamat kay Kuya. Sige. Tara. Brother Jiang, huwag kang kabahan, huwag kang mag-alala, wala kaming ibang hangarin at hindi ka namin sasaktan. Maniwala ka. Kung ganoon, ano ang gusto ninyong gawin? Kuya Jiang, gusto ka lang namin yayain na sumama sa amin. Nang lahat tayo ay magkakasama sa mundong ito na mabuhay. Tama siya, Kuya Jiang. Sumusunod ka ngayon kay Zhao Yu. Nabubuhay ka ng marangya at walang inaalala. Pero kailangan mo namang sundin ang lahat ng mga utos niya nang walang reklamo, di ba? Mabait siya sa iyo ngayon. Pero paano kung isang araw, magbago ang isip niya, edi mapapahamak ka? Isang malaking katatawanan, parang magkapatid na kami ni Brother Yu, hindi niya ako papabayaan. Haha, ganoon ba? Si Fang Yuan lang ang itinuturing niyang kapatid. Oo. Tingin niya lang sa iyo at sa iba pang mga bodyguard ay mga tauhan lang. Kundi, bakit si Fang Yuan lang ang laging kasama niya araw-araw at hindi ikaw? Anong pinagsasabi mo? Mas malapit lang si Brother Yu kay Fang Yuan. Pero wala iyon. Walang ibig sabihin ang bagay na iyon. Kahit pa ganoon, sigurado ka bang hindi ka naiinggit sa posisyon ni Zhao Yu ngayon? Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Zhao Yu, na ang bago ninyong pinuno, lahat ng tao ay sumusunod sa kanya. Kahit sina Gu Yue at Guo Shuer
ang dalawang babae, sa kanya lang nakatingin. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo pa kayang kausapin si Gu Yue kahit isang beses man lang. Kuya Jiang, kapag tinulungan mo kaming tapusin si Zhao Yu, sina Gu Yue at Guo Shuer ay magiging sa iyo na. Talaga? Sa oras na iyon, kasama na ako. 5 babae ang magsisilbi sa iyo. Sige, pumapayag na ako. Paano ko kayo tutulungan? Ngayon, ang kasama ni Zhao Yu ay ang kanyang mga tauhan. Kulang kami sa mga tao para mapasuko si Zhao Yu. Kailangan namin ng mga baril sa warehouse. Baril? Mukhang medyo mahirap iyan. Ang mga baril ay lagi nang nasa ilalim ng pangangalaga ni Zhao Yu. Rui Yuan, naiintindihan kita ng lubos, pero kailangan talaga namin ang mga baril. Matalino ka. Sigurado akong matutulungan mo kami. Dahil napakatalino mo, sigurado akong matutulungan mo kami. Bakit kailangan pa ng maraming salita ngayon? Hawak na natin ngayon ang isang sandata. Mas mabuti pang lusubin na natin ang bodega ngayon at parusahan na ang Zhao Yu. Tama. Siguradong hindi sila makaka-aksyon agad. Sandali, huwag magpadalos-dalos. Isang beses lang tayong may pagkakataon, kaya dapat nating siguraduhin na walang palya. Lilinawin ko lang, akin ang baril na ito at walang sino man sa inyo ang pwedeng humawak nito. Para masiguradong ligtas ako. Sige, ipinapangako namin na hindi namin kukunin ang baril mo. Pero, mayroon akong naiisip na paraan. Kailangan mo lang gawin ang lahat ng sasabihin ko at magiging maayos ang lahat. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Brother Yu, hindi ito maganda. Sina He Xiangming at ang iba, may itinago silang mga sandata at mayroon pang ibang tao na papunta na sa lugar na kinuha ng mga halimaw. Ano? Ang He Xiangming na to? Ano bang kalokohan ang ginagawa niya? Iniisip niyo ba na balak nilang papasukin ang halimaw para lusubin tayo? Fang Yuan, magsama ka ng tao at mag-imbestiga. Kami ni Jiang Ruyuan ang titingin sa mga nakatagong armas. Ang iba ay maiwan dito, ilak ang bodega, siguraduhin ninyong ligtas kayo. Sige po. Huwag kang mag-alala, Brother Yu. Kapag ang matandang lokong iyon ay nanggulo, papatamaan ko siya ng bala. Sige, kailangang magmadali. Aalis na tayo agad. Ruyuan, paano mo nalaman na nagtatago ng mga armas si He Xiangming? Pagkalabas ko lang ng banyo, ay nakita ko na silang iilan ay may itinatagong mga patalim. Masyadong mayabang, isang pares lang ng mga patalim. At gusto nyo nang lumaban sa baril. Huwag kayong kikilos. 2 mahinang babae, gabing-gabi na, nandito kayo sa liblib na bodega. Anong balak ninyo? Nandito kami para humanap ng pagkain. Ayaw nyo naman kaming bigyan ng supply. Ibig bang sabihin nito ay bawal kaming humanap para sa sarili namin? Talaga ba? Patingin nga kung ano ang mga nahanap nyo. Buksan ang pinto, mag-iinspeksyon ako. Kilos na, gawin mo na, hindi ko na kaya. Zhao Yu, tapos ka na? Pagbabayarin kita. Hindi mo siya pwedeng saktan. Nagkasundo na tayo, mapupunta siya sa akin kapag tapos na ang lahat. Baliw ka ba? Sa ganitong sitwasyon, iyan pa rin ang iniisip mo? Sa akin naman talaga ang baril na ito. Hindi karapat-dapat ang isang katulad mo na humawak nito.
Kumusta ka? May sugat ka ba? Maayos naman. Medyo mahapdi ang sugat ko. Gagamutin natin iyan mamaya. Brother Yu, hayaan ninyong tapusin ko na ang dalawang walang hiyang ito. Ipaghihiganti ko ang mga kasamahan natin. Zhao Yu, nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo na ako. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Gagawin ko ang lahat. May huling-hiling ka pa ba? Dahil nandito na tayo sa puntong ito, kailangan pa bang magsalita ng marami? Sayang at hindi maganda ang swerte ko. Hindi kita nagawang tapusin ng sarili kong mga kamay. Sa malas mong iyan, balak mo pa talaga akong talunin? Ang ilang mga kasama mo, nagawa kong patahimikin silang lahat, bakit ikaw ay hindi? Zhao Yu, nagmamakaawa ako, parang awa mo na. Ipapaliwanag ko ang lahat. Ang lahat ng ito ay dahil sa utos nina He Xiangming at Jia Zihe, kaya ko iyon nagawa. Akala mo ba talaga na hindi ko iyon alam? Sumunod ka sa akin. Zhao Yu, anong ginagawa mo? Wala kang dangal. Ginamit mo si Jiang Rui Yuan laban sa akin. Prinandong saktan ako. Pati si Tang Yuwei ginawa mong tau-tauhan, habang ikaw naman ay nagtatago sa likuran. Zhao Yu, huwag kang magbintang ng walang basehan. Wala akong ginawang kahit ano at hindi ako nakikipagsabwatan sa Tang Yuwei na yan. At isa pa, hinding-hindi ko binalak na saktan ka. Kung ganoon, wala kang kalamalam? Ngayong araw kaming tatlo ay nandito lang. Paano kami makikipagsabwatan kay Tang Yuwei? Tama, totoo yon. Kaming tatlo, magkakasama na kami kamakailan lang. At sa pangkat ni Tang Yue, wala kaming kahit anong koneksyon. Zhao Yu, kung gusto mo kaming tapusin, gawin mo na lang. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong dahilan. Sige, magkakasabwat kayong tatlo, ganoon ba? Mabuti pa nga. Dahil mukhang malapit naman kayo sa isa't isa, magsama-sama na lang kayong harapin ito. Ang ikatlong laro, napagdesisyunan ko na. Sa pagkakataong ito, iisa lang ang dapat makapasa, ang iba naman, siguradong wala nang kawala. Bumagsak si Jiang Ruiyuan. Ayos lang yan. Basta't nagkakaisa tayong tatlo. Siguradong mapapabagsak natin si Zhao Yu. Sabihin mo lang sa akin kung masakit? Hindi ito masakit. Ang tanyag na heredera ng resort, mukhang naging matapang na ngayon. Sa mundong ganito na parang katapusan na, kung hindi mo gagawing malakas ang iyong sarili, magiging kaawa-awa ka lang at aapihin ng iba. Hay, sa totoo lang, kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, baka ngayong araw ay nawala na ako sa kamay ni Tang Yuwei. Salamat sa pagliligtas sa akin. Kung may mangyaring masama sa iyo, siguradong mapapahamak din ako. Dahil lang ba talaga sa ganoon? Bakit? Ano pa nga ba? Wala ka man lang kahit konting pagkagusto sa akin? Siyempre wala. Kung ganoon, bakit hindi mo binibitiwan ang kamay ko? Salamat sa pagliligtas sa akin. Tinulungan mo akong gamutin ang sugat ko noon. Ngayon naman, ako ang maglalagay ng gamot sa iyo. Kailan pa kita ginamutan? Siguro ay sa panaginip lang. Napanaginipan mo ako? Hindi lang kita na panaginipan, dahil sa panaginip ko, marami pa tayong ginawang iba pang mga bagay. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo? Anong pinagsasabi mo? Walang hiya ka. Sa iyo lang naman ako nagkakaganito. Sinungaling? Paano naman kita magagawang lokohin? Gusto mo bang patunayan ko sa iyo? Gising ka na?
Anong iniisip mo? Iniisip ko na pwede nang magsimula ang pangatlong laro. Oh, hindi ba sila brother you at sister-in-law ito? Maaga kayong nagising, ha? Naging komportable ba ang tulog niyo kagabi? Oo, naging maayos naman. Brother you, itong susunod na laro, dapat na bang magsimula? Tama, panahon na para sa 3 taong iyon na magbayad na sila. Pupunta lang ako sa banyo. Sasama ako. Sandali. Kayong dalawa, bawal umalis. Uncle, masyado na kayong nakikialam. Pati ba naman pagbanyo, papakialaman nyo? Huwag niyo akong madaan sa ganyan. Akala niyo ba hindi ko alam kung anong gagawin ninyong dalawa? Gusto ninyong dalawang palihim na magkakampi, di ba? Bossy, huwag kang kabahan. Dahil sinabi na ni Jiaoyu na sa ikatlong larong ito, iisa lang dapat ang magwawagi. Kaya kaming 3 ay hindi na kailangang magkakampi. Mabuti ka lang magsalita. Pero ang balak mo ay kunin si Chi Tongtong, pagkatapos ay tatapusin mo rin siya. Jia Ziye, kailangan kong sabihin na ang plano mo ay talagang napakatalino. Kung ako sa'yo, iyan din ang ipaplano ko. Hi Xiangming, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Chi Tongtong, ikaw lang ang nag-iisang babae rito, kaming dalawa. Alinman sa amin ay madali kang mapapatalsik o matatapos. Jia ZJ, talaga bang iyan ang iniisip mo? At ano naman kung oo? Pumayag kang makipagsundo sa akin dahil gusto mo lang din akong traderin, di ba? Huwag mo akong baligtarin. Hindi ba ang plano sa paghikayat sa guwardiya ay ikaw ang nagtakda? Maraming tao na ang nawala dahil doon. Sino ba ang nagsabi noong una na natatakot madamay sa gulo? Kung hindi, tayong 3 sana ay sama-samang tumulong kay Tang Yue at siguradong wala na si Jiaoyu ngayon. Ginawa ko lang iyon para sa kaligtasan nating lahat. Saka, hindi ba noong oras na iyon ay pumayag ka rin naman? Jia ZG, noong sinusuportahan pa kita, puro ka magagandang salita. Pero ngayon ay sinisisi mo na ako kung kailan huli na. Hinding-hindi ako lalaban kung walang nangaapi. Pero dahil ganyan ang pananalita mo sa akin, hindi ko na kailangang magpakita pa ng galang sa iyo. Hi Xiangming, masaya ka na ba? Ang alyansa namin ni Chi Tongtong ay tuluyan nang nawala. Huwag kang magkamali. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige, dahil ganyan ang gusto nyo, magkanya-kanya na lang tayo at tingnan natin kung sino ang huling mananalo. Sige. Mainam iyan. Inaasahan ko talaga ang gagawin ni Miss Chi. Bakit parang nag-aaway na kayo? Wala na bang alyansa? Jiaoyu, anong klaseng laro ba ang inihanda mo? Bakit ba iisa lang ang dapat na makapasa? Walang espesyal na dahilan. Hinayaan ko na kayong mabuhay ng ganito katagal. Dapat ay makontento na kayo. Pero pareho silang lalaki. Isa lang akong mahinang babae at dehado na ako agad. Huwag kang mag-alala. Patas ang larong ito. Gaano man kalakas ang isang tao, ay wala pa ring kalamangan. Totoo? Malalaman mo rin kapag nagsimula na tayo. Maligayang pagdating sa silid ng larong roulette. Kapag nagsimula na ang laro, kayong 3 ay maghahalin-hinan sa pagpihit ng gulong sa mesa. Kapag tumigil na ang pag-ikot at ang araw ay tumuro sa kahit sino sa inyo, lalabas ang pana at tatapusin kayo. Ang mga matitira magpapatuloy sa pag-ikot hanggang sa mayroong isang taong matira na lang sa inyo. Ano sa tingin nyo? Ang mga patakaran ko ay patas naman, di ba? Sino po ang mauuna? Kayo na ang magdesisyon yan. Mauna ang mga babae. Ako na ang mauuna. Bakit ikaw? Gunaw na ang mundo ngayon. Walang pakialam kung lalaki o babae ka. Tama siya. At ang larong ito ay patas para sa lahat. Kung hindi ito patas, ikaw na pinakapayat ang mas lamang. Saan banda ako payat? Ang pangangatawan mo naman ay halos kapareho ko lang. At ano naman? Ikaw pa rin ang dehado rito. Malaman naman niyang katawan mo. Kahit pamatamaan ka ng isang pana, hindi ka agad mawawala, di ba? May punto ka doon. Sa laki ng katawan mo, sa tamang kwentada, parang may 2 kang buhay. Walang katuturan ang sinasabi nyo. Sa kapal nito, kapag tinamaan ng pana, babaunin pa rin ako nito. Wala kaming pakialam. Suot mo pa rin ang damit mo. Magsisilbing proteksyon mo pa rin iyan. Sige. Kung ganoon, huhubarin ko na ito. Ngayon, kontento na ba kayo? Masaya ka na? Pero hindi pa rin ako payag. Ako rin. Ikaw? Kayo? Sige, nasiyahan ako sa palabas na ito. Dahil hindi kayo makapagdesisyon, ako ang gagawa sa unang round. Hindi nyo ako napabagsak? Nadismaya ba kayo? Ngayon, ako naman ang kikilos. Walang hiya kang babae ka. Sana ay magtapos ang lahat para sa iyo sa kamay ng masamang babaeng tulad ko.
Lapastangan. Sinadya mo ba akong tradorin? Ano naman ngayon? Nagawa mong mandaya? Saan naman ako nadaya? Iniunat ko lang ang mga braso ko, pero hindi sinasadyang natamaan ang rolyo. Akala mo ba sa akin ay tanga? Maniwala ka sa akin. Ngayon din ay tatapusin kita. Naniniwala ka ba? Tatapusin na kita ngayon din. Kung hindi ka naniniwala, ay pwedeng magtanong kay He Xiangming. Boss He, sinasadya ko ba ang ginawa ko kanina? Tama. Isang aksidente lang ang ginawa ni Miss Chi. Zhao Yu, si Qi Tongtong ay nandadaya. Meron ba? Wala akong nakita. Ginamit niya ang kamay niya para guluhin ang ruleta, kaya tuloy ako ay nasugatan. Hoy, ikaw na Gia, pikon ka lang yata. Tinamaan ka lang ng isang araw, takot ka na ba? He Xiangming, manahimik ka na. Sinasabi mong nandaya ako, pero may ebidensya ka ba? Kahit si Zhao Yu ay sinabing wala siyang nakita. Uy, wag niyo na akong isali dyan. Sinama ko lang ang mga tauhan ko rito para palitan ng inyong mga araw. Kahit ano pang diskarting. Gamitin ninyong tatlo ay wala na akong pakialam. Ang kailangan ko lang ay isang panalo sa laro at sapat na iyon. Sige, kung ganyan ang gusto ninyong laro, Qi Tongtong, kapag pagkakataon ko na, asahan mong tatapusin kita. Sige, aasahan ko iyan. Pero sa ngayon, ang turno ni Boss He ang sa ruleta. Sa tingin ko sa round na ito ay hindi mo na makakayang lumaban. Gusto niyo ba ng ganitong laro? Inakala niyo ba na kayo lang ang marunong mandaya? Kahit panandaya o hindi, hindi ka na rin mabubuhay pagkatapos ng round na ito. Abangan mo na lang ang mangyayari. Ikaw, anong balak mong gawin? Zhao Yu, hindi ba't nasabi ko na wala siyang pakialam kung may nandadaya o wala? Ang gusto lang niya ay mawala kayong dalawa. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo ang pinto. Tulungan niyo ako. Zhao Yu, buksan ang pinto. Saklolo. Huwag kang magmadali, isusunod ko agad si Zhao Yu para makasama mo na siya. Hindi ba't sinabi mo na isa lang ang pwedeng makalabas ng buhay? Ngayon ay ayos na ang lahat. Ngayon, ang kaaway mo ay ako na lang. Ang mga susunod na laro, kailan magsisimula? Bawal lang mainit ang ulo, tamasaing mabuti ang nakuha mo nang mapagbayad mo sina Gia Jie at Qi Tongtong, yung kapalit nilang pagkain. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa sa ating dalawa. Bawat isa'y may patalim at kailangang may parusahan sa atin. Kung sinong mananatili, siya ang tatapos sa gulo. Hump, bakit? Takot ka ba? He Xiangming, tingin mo ba, sa ganyang mababang paraan ng paghamon ay mauuto mo ako? Huwag kang mag-alala, pagkalipas ng 3 araw, ang pinal na laro ay magsisimula na. Hintay mo lang. Ano na? Sino ang nanalo? Pinagbayad ni He Xiaoming, sina Qi Tongtong at Jia Zihi. Sabi na nga ba, sa huli ay si He Xiangming pa rin ang nananatili. Hindi natatagal ang buhay niya. 3 araw mula ngayon. Sa huling laro, doon, tapos na siyang talaga. Little Yu, mag-ingat ka. Si He Xiangming, hindi siya madaling kalaban. Huwag kang mag-alala, Uncle Wu. Hindi ko kailanman minaliit ang kakayahan niya. Kapag natapos na nating ayusin si He Xiangming, ang paghihiganti nating magkakapatid ay maituturing ng tapos na. Brother Yu, anong susunod mong balak? Ngayong ang kalahati ng resort ay bumagsak na. Sa kaunti nating dami, ang puksain ng lahat ng mga halimaw dito ay imposibleng mangyari. Kaya naman, isang banda, kailangan nating siguruhin ang kaligtasan ng lugar na ito. Bukod doon, kailangan nating mag-obserba sa mga kaganapan sa labas ng resort para tingnan kung mayroon pang ibang mga naroroon. Brother Yu, totalin napakaraming pagkain sa ating bodega, hindi na natin kailangang lumabas para makipagsapalaran
at maghanap pa, di ba? Hindi pwede. Mauubos din ang pagkain natin balang araw. At isa pa, hindi tayo pwedeng manatili rito habang buhay. Brother Yu, ligtas naman dito sa warehouse. Maraming magagandang sasakyan dito. Pagdating ng oras, pwede tayong lumabas gamit ang mga to. Pero kapag lumabas tayo, marami tayo makakasalubong ng mga halimaw. Maaaring mapahamak tayo. Huwag kang mag-alala, Uncle Wu. Gagamit tayo ng mga materyales para i-modify ng maayos ang sasakyan. Nagtrabaho na ako dati sa paggawaan ng kotse. Ang mas maganda pa rito, diretso na nating buuin ang isang nakaka-armor na sasakyan para sa atin. Shunzi, nagyayabang ka na naman. Sigurado ka bang kaya mo, Kuya Yuan? Minamaliit mo yata ako. Basta bigyan mo lang ako ng sapat na materyales, bubuuin ko yan sa loob ng 3 araw. Sige, kapag tapos na nating ayusin ang problema kay He Xiangming, magtutulungan tayo para sa sasakyan. Brother Yu, huwag kang mag-alala. Pagdating ng araw, ibubuo kita ng isang tangke. Huwag ka lang puro daldal, dahil kapag hindi mo yan nabuo, lagot ka kay Kuya Yuan, sisipain ko talaga ang puwet mo. Haharapin na natin si He Xiangming ngayon. Sa pagkakataong ito, anong laro ang inihanda mo? Sa pagkakataong ito, naghanda ako ng pinakasimple pero pinaka-exciting na laro. Sa pagkakataong ito, si He Xiangming ay tiyak na pagbabayarin natin sa lahat ng ginawa niya. Parang may pinaghugutan ka, tila may galit ka sa kanya mula pa sa nakaraan. Talagang may dapat siyang pagbayaran. Sa ayos mong yan. Balak mo ba akong labanan sa baraha? Asa ka pa? Pagbibigyan kita ngayon, ako mismo ang lalahok para makipaglaro sa iyo. Magunahan tayo sa pag-agaw sa baril na ito. Kung sino ang unang makakuha, siya ang mananalo. At pwede ring tapusin na ang isa't isa. Hump. Paano naman ako maniniwala na tutupad ka sa iyong usapan? Hindi ko kailangang mga tuwiran o mangako sa iyo. Kailangan mong sumali, kundi ay mawawala ka sa mundo. Sige. Tamang-tama. Kapag nanalo ako mismo ang tatapos sa iyo. Tingnan nga natin kung sino sa atin ang tunay na mas magaling. Simulan na. Mukhang talo ka, Ginoong He. Talo ka. Buti na lang at hindi ka nahawa. Kung hindi, malamang ay naging halimaw na ako. Zhao Yu. Hayop kang guard ka. Lalaban ka pa sa akin? Pasensya ka na, pero itong maliit na guard na to ay kontrolado ka na. Gunggong ka. Tapos ka na. Gusto ko ngang marinig. Kung paano ako natalo? Zhao Yu, alam ko na. Sa pakikipaglaro sa inyo, manalo man o matalo, ay mawawala rin ako sa kamay ninyong mga peste na guard. Mabuti naman. At alam mo, dahil mawawala na rin lang ako, ay isasama ko kayong lahat na mawala rin gaya ko. Oo, pati na si Guyue ang masamang babaeng yan. Ayaw niyang maging babae ko, kaya isasama ko na siyang mawala kasama niyo. Malapit ka na mawala, nagmamatigas ka pa? Oo, dahil hindi ko kayo kayang tapusin gamit ang sariling kamay, kailangan kumuha ako ng tulong sa iba. Gusto kong malaman, saan ka naman kukuha ng tulong na sinasabi mo? Noong papunta ako rito kanina, binuksan ko ang pinto kung saan nakakulong ang mga halimaw. Isara ang pinto. Ngayong oras na ito, dito sa parke, ang lahat ng mga halimaw ay papunta na rito. Zhao Yu. Matatapos na kayo. Tara na. Zhao Yu. Zhao Yu. Sama-sama tayong mawawala. Zhao Yu. Lintek, ang walang hiyang He Xiangming na iyon. At malapit na nga siyang mawala. Nagawa pa tayong idamay sa gulo. Masyado ko siyang minaliit. Hindi ko akalain na magagawa niyang buksan ang pintuan kung saan nakakulong ang mga may sakit.
ayos ka lang ba? Kayo? Dali, ilak mo ang pinto. Sige. Sister Guyue, dito sa atin, paanong may nakapasok na halimaw? Hindi ko rin alam. Hindi kaya doon sa panig ni Zhao Yu ay may nangyaring hindi maganda? Xiao Yu, ayos lang ba sila? Hindi maaari, kailangan ko agad makontak si Zhao Yu. Zhao Yu, Guyue, anong nangyari sa iyo? inatake ng mga halimaw ang warehouse. Ayos ka lang ba riyan? Ano? Naatake ang warehouse? Kani-kanina lang, inatake kami ng isang infected. Mabuti na lang, ayos lang sina Shuer at Uncle Wu. Hindi ka ba nasaktan? Opo. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kaya lang, hindi ko alam kung ilan pang infected ang nasa labas. Kailangan mong magpakatatag, ililigtas kita agad. Opo. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Ako at ang mga kasama ko ay ligtas lahat. Kailangan mong magpakatatag, alagaan mo ang sarili mo, at alagaan mo rin ang iba. Darating na ako para iligtas kayo. Opo. Brother Yu, may nangyari ring masama sa panig ni ate. Oo nga, inatake ng mga infected ang bodega. Guyue, nakulong din sila sa loob. Anong gagawin natin? Kailangan natin silang iligtas. Handa ba kayong sumama? Brother Yu, ano bang sinasabi mo? Tayong magkakasama ay walang iwanan sa hirap at ginhawa. Tama, sabay-sabay tayong lulusob para iligtas sila. Sige, sabay-sabay tayong lulusob, dapat walang mawawala sa atin. Tara! Buisit. Alis na. Cut. Ayos na to. Cut. Ayos na ang eksenang ito. Salamat sa pagod ninyong lahat. Direktor, mahusay ang pagkakaarte ko, di ba? Maayos ang pag-arte mo, magaling. Tapos na ang trabaho, lahat tayo ay maaari nang umuwi. Sino ba ang extra na ito? Bakit ang laki ng pagkakamali niya?